Yun, good day, no? Sa finishing journey uli natin, meron tayong panibagong scoop. Paano natin ikisamihin ba ito? Ano kayong magandang ikisame? So, meron tayong maliit na area dito. Ayoko naman ng masyadong plain na kisame. So, ano bang maganda? So, tingnan natin. At tsaka, ayoko nang gumastos masyado. So, tingnan natin kung anong pwedeng alternative. Hanap tayo ng mga naging scrap natin sa baba. Parang meron ako itong mga magagamit. Para sa mga nagtitipid na DIYers, panoorin nyo to. Kikisami tayo. Pero gusto ko pa rin klase. Sige, tingnan natin. So yan, meron tayo dito, napansin ko lang. Meron tayo ditong sandamakmak na PVC board. Nung gumawa tayo ng waterproof na cabinet natin. So mga tira-tira natin to. Pwede ko naman itong tabasin ng maninipis ng 2 inches. Yan, lalo na itong mahaba. Pwede yan, pang framing lang naman eh. Ito pwede rin. Pero di na aabutin to. Di na magagamit. Kahit ito lang magamit ko pang framing. So pang framing lang naman, pwede na to. Kaysa bumili pa tayo ng metal paring. No? Meron pa nga ako doon. Mahaba. Yan, ito pwede ko rin baklasin to. Pang-sapin naman. So, pang-framing lang naman. Ito na lang gamitin natin. Pwede yan, basta 3/4. 3/4 ng kapal ng PVC board. Waterproof pa. Pang matibayan na kahit tumulo ng ulan dun. Hindi na mabubukbok. So, ito na lang. Tabasin natin to ng mga maninipis. 2 inches. So yan, tatapos kami. Mga ganitong kakapal. 2 inches no. Pampi-framing natin sa kisame. Ang siste, gumawa kami DIY na table saw. Pero alam nyo ba na hindi ganun kadali gumamit ng table saw? Kadalasan yan humihiwalay. Ito humihiwalay yan dito. Kaya mas maganda rin na lagyan nyo na lang ng guide yung pinakaguhit nyo. Ito yung 2 inches namin no. Tapos nilagyan namin ng retaso na guide. Kung ano lang madampot. Tapos ito nurnilyo dito sa sige, testing natin. Yan. So, ang design is yung parang magmumukha siyang may cob. Tapos puro 3/4 to. Yung maliliit na retaso, di pa rin natin tinapon, nagamit pa rin. Tapos yan, mapinutol namin. Basic lang naman, tornilyo. Tapos ito yung didikit natin sa pader. So, kapos yung haba, duduksungan na lang. Kaya retaso lang kasi ginamit. Basta ang importante, 3/4 para matibay. So, at may pamakuan ka pa ng pinaka-plywood niya sa ilalim. Okay, tingnan natin. Framing pa lang naman. So, levelan muna natin to. Pilihan natin paikot. Ayan. Tingin ko naman, ito kasi form blocks to. So, para hindi na tayo mabawasan ng trabaho ba, pati na tayo mag-level hose. Tiwala naman ako dito sa level ng form blocks na to nung ginawa namin eh. So, pag kayo tiwala sa gawa nyo, pwede dito na kayo mag-reference yan sa tuktok ng form blocks nyo, kada kanto. Siguro baba na ako dito mga 2 inches. 2 inches din dito. Sasabit na yung electrical kaya bababa tayong konti. 2 inches tapos yung napipitikan natin 2 inches sa lahat ng kanto, paikot hanggang dun. Ganito na yung kinakabit yung framing. Baba mo nga muna ng yan, tapos angat muli. Angat mo na uli. Ayan, sa plaster namin ganon. Tapos papabakatin namin yung screw, tsaka na ibabarin na pambato. Yan, hindi ko na na-videohan eh. Ganyan lang naman yan, tuloy-tuloy. Hanggang doon sa dulo. Diba? Ito kasi design ng cob. Ubra naman, diba? Matibay yan. May maliit lang naman to eh. So, ito. Nagagyan na lang ng either ng half deflex o meron ako itong manipis na PVC board din eh. Pwede din naman yan kahit 3/4 na plywood na retaso nyo, na tira-tira nyo. Basta importante meron kayong pang tistis yung table saw. O kaya tsagain yung putulin. Yan. Naging 1/2 na. 3/4/2 lahat.
Tapos yan, pinapabakat niya. Tapos guguhitan. Tapos marinahan ng pambato. Pag may duksungan, yun, ganon. Sapi na lang. Diba? Ano? Abangan. Tapos ito. Yan natin. Abangan nyo, itatakip natin dito. Wala rin. Gimapit lang. Diba? Mas pinipili namin pabakatin muna kasi diretsuhan na ibala namin yung pambat. No? Para at least mas masikip. Kasi luluwag yun sa may plywood eh. Basta eksakto lang yung, hindi naman nawawala. Eksakto lang natin yung tornilyo sa butas. Oh, yan. Ginabi na. Diba? Parang imagine nyo. Kapit pa natin yung ano dito. Takip dito. Imagine nyo. Parang cob. Tomorrow. Day 2. Oh, yan. Start tayo magkabit ng tapal sa ilalim. PVC board pa rin natin, no, na madami kasi tayong retaso. Tapos ngayon, since retaso yan, maikli. Dito sa may hangganan, sa pagduduksong, naglagay kami ng naglagay kami extra na ito na pamakuan. Dalawa ditong tornilyo. Yung isa pasibat na lang kasi hindi ka na makakatornilyo sa likod. May spatter. Ayan, nilagyan namin na dyan. Isa doon. Since mga retaso nga. Pero tibay ito. Wala ng bulok. Tapos madalas hindi naman pantay ang pader na yan. Dati may siwag. So mas importante na pantayin natin dito sa kantuhan kaysa dun sa pader. Kasi hindi ka magsasaktuhan dyan. Yung iba pinaplantilya. Kami hindi namin nagplantilya. Ginawa namin, konti lang naman diferensyo. Kinuha namin yung average na kapal niya, tapos yun ang pinutol namin. Kaya na yan ng masilya, nasa kilikili. Masilyahan na lang. Tapos maliit na tornilyo ginamit namin. Tapalan muna natin ito lahat. Mamaya pakita namin sa inyo dito sa gitna. Ayan. Ang distansya, pag ganitong maninipis, mga 10 cm lang. Kaya pag masyadong malayo, kaya ito malayo. Buka pa yan. Ito dadagdagan niya pa yan dito isa sa gitna. Mga more or less 10 cm. Kaya mali. Pero kung makapal to, kahit malayuan yung tornilyo nyo, okay lang yan. Kaya hindi na yan bubuka. Ito lang kasi. Oh, ayan. Eto na. Nag-sample muna kami ng konti. No? Ang ilalagay namin is yung kung alam niyo yung sa roof eaves, yung spandrel. Ang kaso, kaya namin to ginanito. Yan, may 2 inches na parang pinaka-recess ceiling niya. Para hindi na kami magpi-framing sa loob. Ayan, papatong na lang namin doon. Although, hindi pala namin sinuksok. Kasi, pumipilipit. Pag sinuksok namin ito yan, papatong lang namin literal. Pag sinuksok namin itong tang and groove, pumipilipit, kailangan pang itornilyo yung spandrel mismo sa sa pinaka-cob niya. Sa recess niya pala. Kaya patong na lang. Ang pinaka purpose ko rin kasi dito is para madaling mabuksan yung kisame kung sakali may tumulo sa bubong. Kaya madali namin mabuksan. Siguro tutornilyo kami mga yung sa unahan. Tapos mga ilang piraso dito. Depende, tingnan natin. Pero kaya tag-iisang tornilyo, pwede yung tornilyo tag-isa mula sa taas. Pero baka di ko magkasya yung pantornilyo namin. Tingnan natin. Tingnan na lang natin. Pero mamasilya pala muna natin, no? Ganun na lang yan. Tutuloy-tuloy na lang yan dito. Masilya, pintura, tapos spandrel. Okay, di ba? Tingnan natin sa ilalim. Yan, epoxy pang dyan sa joint. Ayan. Meron ako nito mga iba-ibang klase na kinabit ko PVC. Yung isa gawa pa sa karton no. Yung spandrel na yero ang pinili ko kasi bubong to baka mainitan yung PVC tapos lumutong. Yung karton naman pag nabasa, sigurado ako sira yun. Ayan, itutuloy na lang dito. Pakita ko sa inyo yung ibang klaseng ganito.
Oh, masilya mo na yan, tapos pinturahan. Na! Doon ako sa baba. Ngayon, yung mga naka-austin tornilyo, hihigpitan namin ng todo para pag nagmasilya, hindi mahirap. Hindi na mahirap ibang una ng tabunan ng masilya. Iba kasi naka-ausli pa ng konting tornilyo. Lalo na yung dito sa ano. Okay. Ito, kagaya nito, PVC to. Iba rin style nito, wala nang kanal sa duksungan kay PVC nga. So flat na rin. Ganoon yung sistema niyan. Yan, naka-recess ceiling tayo. Tapos patong lang yung PVC. Para madali magbaklas kung sakaling may tulo sa taas. Tapos yung isa pa dito. Patay ilaw eh. Yan, ito naman. Kulang sa ilaw. Yan. Maling bili yata ito. Ewan ko ba. Gawa sa karton nung ating gamit. Pero nagamit naman. Okay lang din naman. Yan, ganyan-ganyan. Iba't ibang klaseng style. Pero hindi ko nagustuhan itong ganito. Karton eh. Nadilipating lumundo. Ito, mabago lang yung recess. Iba-ibang style na ginawa namin eh. Yan lang naman ang iba-ibang pwede nyong ilagay. Para tago na rin yung wiring. Isa pang kaso. Ngayon, yung bukilya na yan, lilipat natin dito sa ilalim. Bubutasan na lang siguro yung sa although matibay naman yan. Kahit sumampay dyan yung ilaw din ang bibigay ito. Pag ganito kasi mga kaiipot lang, ito nagbibigay tibay na yung nilagay nating recess, no? Tapos dyan na yan papatong. Hindi na yan basta-basta lulundo. Pag ganyang may framing na, tapos makipot lang naman. Kesa ang i-framing nyo ay yung wall hangin. Malambot yan. So yan. Lahat yan, mga rita-ritaso lang din naman. Kaya kayo kung may ritaso at may mga tingin yung malalaki pa yung plywood nyo, kung nyo basta-basta itatapon. Yan, nagamit pa. Although PVC to, medyo mahal kasi kaya ginahal pa rin namin. Ang ganda naman kinalabasan. Diba? O lahat yan, ritaso. So tsagain nyo lang. Magagamit pa yan. O yan o. Diba? Yun, ganito na lang ginawa namin. So, para di kayo mahirapang ulit nga. Magsalpak. Ginawa namin panel by panel. Mga 4 na piraso. Tapos saka namin sasalpak. Para hindi naman pati pag natuktok ito sa ibabaw biglang maglaglagan. Delikado pa naman ang yero to. Kaparehas ng yero ng kaparehas ng yero ng bubong. Sobrang talas. Tapos ayan, pag kinalpak ko, hindi naman na-discover pati kami. Ang spandrel pala, kapag hindi nakasuksok ng ayos, dun siya nag-aalon-alon. So nung sinuksok namin, yan, sinuksok namin ng todo, ipitin lang dito. Yan. Tapos pag kinabit, kusa na siya nagpa-flat. Although pag nabuo ganyan, may medyo kung may curve pa din. Pero pag sinalpak mo na doon, nawawala na yung pagkaka-bent niya. Tapos may isa pa kami nakita. Yan, ito, kasi na, wala, sobrang talas, delikado. Wait lang. Tinutuwid ko itong may parang bengo, siguro sa pagkakating to eh. Yan, tapos yun ako na konti kanina. Kasi nating shoot. Shoot natin dito. So, kunwari, ito yung binubuo ko. Shoot ko na. Pag sinot ko. Tapos dito ko nirepeat Dito ba? Pag sinot ko, binidiin ko ng todo dito. Para pumantay siya. Mas nagpa-flat siya. Ayan. Saka ako ngayon i-repeat dito. Flat siya pag pag sinuksok ng ayos. Pag di mo sinuksok, talagang gaganon. Parang ewan. Ayan, tapos panel by panel, tsaka natin i-aakyat. Ganon, itsura. Ayan, yan ang isang buong akyat natin. Yan.
sa masilya, epoxy ginamit namin sa masilya. Ngayon, sa mga ganitong duksungan, nagkakrak kasi yan kapag pag masilya lang nilagay nyo, kaya epoxy na. Sa paghagod, kailangan pasaliwa sa guhit. Para hindi mawala yung guhit talaga. Kasi pag ganon yan, babakat pa rin yung guhit. So, lahat yan, pag ganon ang hagod namin. Sa kilikili, mahirap. Yan, so ito na yung finished product. Medyo ginabi na. Kapinturahan na rin namin. Medyo late ko na na-video. Pagkapintura namin ng tag dito ng cob, diretso na rin namin pinturahan yung pader. Para maganda na tingnan. Tapos yung ilaw, kapit naman, di ba? Ayun nga, then baikot. So yan. Thank you at sa mga susunod pa nating pwedeng i-DIY na video, no? Okay, diba? Ganda.